paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Gaano katotoo na ang isang pumanaw na ay maaari pang magbalik sa lupa at magbalik man ang isang kaluluwa? May magagawa ba siya laban sa taong naging sanhi ng kanyang kamatayan? Lalo pa nga at ang nagbabalik ay multo ng isang matandang babaeng ulyanin na at nagpapakita sa salamin. May tumatawag sa akin. Sino yun? Nag-iisa ako dito sa kwarto. Letty! Tumatawag na yun. Tumiiyak. Pamilyar sa akin ang boses niya. Letty! Lola! Ima! Ako nga, Letty. Ang multo ng lola ko! Yung nasa salamin! Multo! Ray! Anong nangyari? Ray! Kasi, ewan ko kay Letty, Papa. Napasukan ko na lamang rito sa kwartong anak niyo. Nanginginig sa takot at umiiyak. Letty! Halika. Napano ka? Ha? Papa, Oh. si Lola Ima po. Ang inay ninyo, nagpakita po siya sa akin. Paano mangyayari yun? Patay ng lola ima mo. Nailibing niya siya nung nakaraang buwan. Letty, guni-guni mo lang ang nakita mo. Hindi, Ray.
Totoong nagpakita sa akin ng multo ng lola ko. Lumitaw siya sa salamin. Wala ako nakitang bulto o ano man sa salamin pagpasok ko dito sa kwarto. Unti-unti siya naglaho paglapit mo sa akin. Letty, huwag mong takutin ang sarili mo. Tamang asawa mo. Malamang guni-guni mo lamang ang sinasabi mong nakita mo. Imposibleng magbalik pang isang namatay na. Lalo pa, ang lola ima mo na isa ng ulyanin. Ali, nagtataka naman ako kay Ray. Hindi raw naniniwala ang bayaw mong yon na nagbalik ang kaluluwa ng inay ko. Pero bakit sasangguni pa siya sa isang faith healer? Ewan ko po sa kanya, Papa. Oh, Pero ako, naniniwala ako. Totoong nagpakita kay Ate Letty yung multo ni Lola Ima. bakit magpapakita sa kapatid mong multo ng lola ima nyo? Nang mamatay po yung unang asawa ni Ate Letty, ilang taon siya nagtrabaho sa abroad bago siya nakapag-asawa uli. Pero nawala ng trabaho si Kuya Ray, kaya napilitang magbalik si ate sa ibang bansa. Hanggang naibili niya ng taxing pamasada yung kanyang pangalawang asawa at nakapagpundar siya ng sari-sari store. Ang masakit kay Letty, nasa abroad siya ng disgrasyang nahulog sa hagdan ng lola ima niya na ikinamatay nito. Kaya napilitang umuwi ng bigla ng ate mo. Dahil mahal na mahal niya ang kanyang lola kahit ulyani na. At mahal na mahal din siya ng matanda. Kahit po magkalayo sina Ate Letty at Lola Ima, mahal na mahal po nila ang isa't isa. Kaya malamang, totoong nagpakita po kay Ate Letty ang multo ni Lola Ima. Ngayong wala ng lola ni Letty na mahal niya, malamang hindi na siya mag-a-abroad uli. Sana nga makita ko rin uli sa salamin. Ha? Gusto ko magpakita rin siya sa akin, yung kaluluwa ni Lola Ima. Ano? Bakit gusto mong magpakita sa yung kaluluwa ng lola mo? Wala po. Ali, hindi ka ba natatakot sa multo? Mang Mulo, bakit pa ulit-ulit yung binabalas ang barahan nyo? Bahagi ito ng ritual na kailangan kong gawin, Ray. Para masagot ang mga katanungan mo sa akin. Naniniwala naman ako matutulungan nyo ako eh. Bago pa ako lumapit sa inyo, may nakapagsabi sa akin na mahusay kayong faith healer. Aalamin ko na ang gusto mong malaman sa akin. Bakit ko kayo napapatango, Mang Mulo? Maliwanag ang mensahe ng ilang barahang inilapag ko sa mesa, Ray. Totoong nagbabalik ang kaluluwa ng lola ng asawa mo. Paano nangyari yun? May dahilan ang lahat ng misteryong nagaganap dito sa ibabaw ng lupa. Ano ho kayang dahilan ng pagmumulto ng lola ng asawa ko? Hindi ko tiyak, pero ang isa sa malamang na dahilan ng pagbabalik ng isang multo ay paghihigante. Paghihigante? Kung totoong sa panta ni Mang Mula na nagbabalik ang multo ng lola ni Letty para maghiganti, hindi dapat magmultong ulyaning matandang yon. Hindi dapat. Ali, mabuti ikaw ang tumawa ngayon dito sa tindahan nyo. Kailangan kasing samahan ng papa ko si Ate Letty, Edu. Mabuti naisipan kong dumaan dito. May bibilin ka? Wala. Gusto ko lang makita ka at makausap, syempre. Teka, yung kamay ko naman. Ali, teka, bakit parang napapaso ka sa akin? Baka mamaya may dumating na ibang tao. Di ba dati okay naman sa'yo kung makita ng iba na naglalambing ako sa'yo? Dati yun. Ano namang diferensya na hawakan kong kamay mo? Girlfriend naman kita, di ba? Pwede sana, huwag ka na lang naglalambing sa akin. Ay, alam mo, naninibago ako sa'yo. Tsaka huwag na muna tayo magkita. Teka, may kasalanan ba ako sa'yo? Wala.
Ay, bakit ganun? Ilang araw nang hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko. Sira kasi yung cellphone ko, may diferensya. Wala akong alam na problema natin. Ano ba? Huwag mo na akong kulitin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto ko tapatin mo ako. Anong dahilan? At ayaw mo munang magkita tayo? Ano? Kailangan magpakita ko sa iyo, Letty. Dapat mong malaman ang totoong dahilan ng pagbabalik ko. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ko. Pero natatakot ka sa akin. Paano ako magpapakita uli sa iyo? Paano? Edu, Po. pasensya na raw. Masama raw ang pakiramdam ni Ali kaya hindi kanya mapapakihirapan. Ganun po ba? Okay lang po. Pakibigyan na lang po to sa kanya. Itong bulaklak at saka chocolate. Salamat. Saka na lang po ako babalik. Edu, Po. nagkatampuhan ba kayo ng anak ko? Hindi ho. Bakit niyo po naitanong? Naninibago kasi ko kay Ali. Parang iniiwasan niya ako? May dahilan ba para iwasan kanya? Wala po akong alam na dahilan, Tito. May bisita pala kaya pa. Si Edu, boyfriend ni Ali. Nagkakilala na kayo, Ray, di ba? Magandang gabi sa'yo, Ray. Pa si Letty. Nasa inyong kwarto sa itaas. Sige, akit na ako. Pasensya ka na sa manugang ko, ha, Edu? Wala po kayong dapat na alalahanin sa akin, Tito. Sanay na po ako sa kanya. Unang pagkakilala pa lang namin, halata ko ng matabang ang pakikitungo niya sa akin. Pasensya ka na talaga. Oh, Hindi yata boto si Ray na ikaw ang maging nobyo ng hipag niya. Letty? Bakit hindi ka pa matulog? Hindi ako makatulog, Ray. Naalala ko si Lola Ima. Masakit din sa akin ang pagkawala ng Lola Ima mo. Na alam kong mahal na mahal mo. Talagang mahal na mahal ko siya. Dahil siya ang nag-alaga sa akin mula ng bata pa ako. At lalo niya ako inalagaan at inasikaso kapag nagkakasakit ako. Tinuring ko na siyang parang tunay kong lola. Mula nang makasal tayo. Pero ano magagawa natin? Walang may gusto sa aksidenteng nangyari kay Lola Ima. Habang pababa siya sa hagdan, nadulas siya. Nahulog at nabagok ang kanyang ulo. Siya ang dahilan kaya nag-abroad ako. Para mabigyan ng maginhawang buhay ang lola ko. Marami akong pangarap gawin para sa kanya. Ngayon wala na siya. Ano pa ang halaga ng lahat? Letty, narito ko. Kung alam ko lang na mawawala si Lola Ima, sana hindi ko na siya iniwan. Sana iniukol ko na lang ang lahat kong panahon para makasama ang lola ko. Letty. Ray, Bakit biglang lanlaki ang mga mata mo, Letty? si Lola Ima! Nagpakita na naman ang multo niya sa salamin. Tingnan mo sa salamin. Ha? Ano ba yung mga pinagsasabay mo? Wala akong nakikitang multo sa salamin. Nasa salamin ang multo ng lola ko, Ray. Bakit hindi mo makita? Bakit hindi mo makita umiiyak ng multo ng lola ko sa salamin? Ano po, Papa? Nagpakita na naman kay Ate Letty kagabi ang multo ni Lola Ima? Oh, Ali.
Yun ang sabi sa akin ng ate mo kagabing narinig kong umiiyak siya. Kaya kumatok ako sa kwarto nila ng kanyang asawa. Pero hindi raw nakikita ni Ray ang multo ng Lola Emanyo. Kaya pala hindi nagising ng maaga sina ate at Kuya Ray. Napuyat pala sila kagabi. Pagkatapos nating mag-almusal, ikaw na uli ang tumao muna sa tindahan ha? At may lalakarin ako Saan kayo pupunta? sa simbahan. Ano pong gagawin niyo dun? Ihihingi ko ng tulong sa pari ang problema ni Letty sa pagmumulto ng kanyang Lola Iman. Father Ariel, matutulungan mo po kaya ang anak ko? Mas makatutulong po ako sa problema ng inyong anak kung makakausap ko siya. Niyaya ko po siyang sumama sa akin sa pagparito sa inyong parokya pero tumanggi po siya. Para po yatang mahirap tulungan ang ayaw tumulong sa kanyang sarili. Nagtataka nga po ako sa panganay kong anak. Dati namang masunurin sa akin. Pero mula nang mamatay ang Lola Ima niya, parang nawawala siya sa kanyang sarili. Hindi po natin siya masisisi. Sadyang napakasakit mawala ng isang mahal sa buhay. Lalo pa at sabi niyo, mahal ng anak ninyo ang nawala niyang lola. Father, kung makikipag-kooperasyon si Letty sa inyo, may maitutulong pa rin po ba kayo? Para hindi siya gambalain ang multo ng kanyang lola? Edo, ano ba? Huwag ka muna makulit. Ang dami bumibili, oh. Ali, hindi kita aabalahin dito sa tindahan kung pinakikiharapan mo ako sa bahay ng kapatid mo. Sorry. Kasi nung dumalo ka naman kagabi, masama pakiramdam ko. Ang sabihin mo talagang iniiwasan mo ko. Hindi. Ang sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo na akong pahirapan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Edu, baling mo na lang sa iba yung pagtingin mo sa akin. Bakit? Anong dahilan? Huwag mo na itanong. Alam kong mahal mo rin ako. Maglimutan na lang tayo. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Umalis ka na. Pakiusap. Akong nakikiusap sa'yo. Huwag mo na akong gambalain. Break na tayo. Tayo at sa gusto mo. Hindi kita maintindihan. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Pero... Ali... Narinig mo sinabi ng hipag ko, Edu. Ray... Balis ka na. Kung ayaw mong magkagulo pa tayo. Olino, sipunin, senomet. Apo? Pangulong? Pasok! Hindi nakatrangkay ang pinto. Pasensya na po, Mang Mulong. Walang problema. Nabala ko po yata kayo. Hindi naman, hindi. Tapos na rin akong mag-orasyon at magbalasa ng mga barahan nang dumating ka. Ako nga po pala si Edu. Naparito ako para humingi ng tulong sa inyo. Ano ba ang problema mo? Nabalitaan ko po kasi na isa kayong mahusay na espiritista. Nakagagamot kayo ng mga may sakit. Nakakalutas sa problema ng mga lumalapit sa inyo. Baka po matulungan niyo ako sa problema ko sa girlfriend ko. Nagkasira kayo ng nobya mo? Oo. Nakipag-break po siya sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Anong buong pangalan ng iyong nobya? Magsasagawa ako ng nararapat na ritual. At sa pamamagitan ng pangalan ng nobya mo, mababatid natin ang tunay na dahilan ng pakikipagkasira niya sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pakihawakan niyo po itong Biblia. Akin na po, Father Ariel. Ngayong tapos na po akong manalangin,
itutuloy ko na po ang pagbibindisyon sa buong bahay. Sige po. Father, nabindisyonan niyo na pong ibaba ng bahay. Pati ang ibang kwarto. Ito na lang pong kwarto ng anak kong si Letty at ng kanyang asawa sa ikalawang palapag ng bahay namin ang hindi niyo pa nabibendisyonan. Pakibukas po ang pinto. Opo. Ay, Father, nakalak po sa loob ang pinto. Paano ko po mabibindisyonan ang kwarto? Letty? Letty, anak! Pakibukas itong pinto para mabindisyonan ni Father Ariel ang kwarto nyo. Nakatulog po yata ang anak ninyo. Nakakaya po sa inyo, Father. Wala po kayong alalahanin sa akin. Maghihintay po ako. Dapat ko pong mabindisyonan ang lahat ng bahagi ng bahay. Lalo na ang kwartong ito ng anak ninyo na ayon sa inyo'y lumalabas sa salamin ang multo ng inyong ina. Papa, mabuti pumayag rin si Ate Letty mabindisyonan yung kwarto nila ni Kuya Ray. Nung una, at tubiling kapatid mo, Ali. Pero napakiusapan ko din siya. Kaya hindi ako napahiya kay Father Ariel. Pagkatapos pong mabindisyonan itong buong bahay, hindi na kaya lumitaw sa salamin yung multo ni Lola Ima? Malamang hindi na. Sayang po. Sayang ang alin. O hindi na lilitaw sa salamin. O di hindi na magpapakita sa akin yung multo ni Lola Ima. Ano ba talagang dahilan? At gusto mong pagmultuhan ka ng lola mo? Natatandaan ko pa po yung huling sinabi niya sa akin nung nabubuhay pa siya. Ali, kahit matanda na ako, mag-e-exercise pa rin ako para lumakas ang katawan ko. Dapat lang po yun, Lola Ima. Para humaba pa yung buhay niyo. Hindi para sa akin. Para sa iyo. Para maipagtanggol kita sa gumagawa ng masama sa iyo. Wala naman pong gumagawa ng masama sa akin. Meron. Matanda na ako at madalas nagiging malilimutin. Nagiging ulyanin na. Kaya hindi ko magawa ang dapat kong gawin. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, huhulihin ko sa akto ang gumagawa ng masama sa iyo. At ipagtatanggol kita, Apo. Ipagtatanggol kita anuman ang mangyari. Kahit na ulyanin na po si Lola Ima, pinagmamalsakitan niya ako. Ayaw niyang may gumawa ng masama sa akin. Sayang nga. At na-aksidenteng lola Ima mo kaya nawala sa piling natin. Pero hindi ako naniniwala na aksidente ang pagkamatay ni Lola Ima. At anong pinaniniwalaan mo, Ali? Kung hindi totoong na-aksidenteng lola Ima mo, anong alam mong ikinamatay niya? Ano? Naririto na ako sa tapat ng bahay ni na Ali. Mula rito sa labas ng gate, makikita ko kung dudungaw siya sa bintana ng kanyang kwarto. Kapag dumungaw siya, sasenyasan ko siyang lumabas, katulad ng dati, para magkausap kami ngayong gabi. Kailangan magkaliwanagan kami. Hindi ako papayag na makipagkasirasa sa akin. Natatandaan kong sinabi niya nung naging kami. Simple lang ang pangarap ko sa buhay, Edu. Ang magkaroon ng maligayang buhay may asawa. At naniniwala ako na ibibigay mo yun sa akin. Alam kong mahal ako ni Ali. At napakabigat ng dahilan para makipagkalas siya sa akin. At ano mo ng dahilan yun na ayaw niya ipagtapat sa akin? Yun ang aalamin ko. Hindi siya dumungo sa bintana. Kaya umakyat na ako dito sa pader. At papasok na ako sa loob ng bakuran. Ngayon, tatapat ako sa bintana ng kwarto ni Ali para magkausap kami.
May biglang sumunggab sa braso ko! Ray, Ano ginagawa mo dito sa aming bakuran na ito? akala ko kung sinong sumunggab sa braso ko. Bakit ka pumasok rito? Teka pare, relax ka lang. Wala naman ako masamang balak. Ano wala? Kanina, napun ako. Pumarada sa di kalayuan ng kotse mo. At lumapit ka sa labas ng gate na mailap ang mga mata. Nagduda na ako na may gagawin kang hindi maganda. Kaya inabangan kita. Teka pare, kung inaakala mong may plano ako magnakaw dito, nagkakamali ka. May masama kang bala kay Ali. Wala. Gusto ko lang siyang makausap dahil iniiwasan niya ako. Kung iniiwasan ka ng hipag ko, bakit nagpunta ka pa rito? Gusto ko lang magkaunawaan kami. Kung wala na kayo ni Ali, wala nang dahilang mag-usap pa kayo. Kaya umalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kami nagkakausap. Makulit ka, ha? Teka, Ha? huwag mo itutok sa akin ang baril mo. Baka pumutok yan. Talagang puputukan kita kapag hindi ka umalis. Ray, Aalis ka ba? O pasasabugin kong utak mo? Ha? Edo, nagsagawa na ako ng ritual para magkaunawaan uli kayo ng nobya mo. hindi pa po kami nagkakausap, Mang Mulo. Kaya nagbalik ako dito sa inyo. Maraming paraan para magkaintindihan kayo ng nobya mo. Paano po kami magkakaintindihan? Iniiwasan niya ako. Pinagtatabo yan. Pinagbantaan pa ako ng pangalawang asawa na nakatatandang kapatid niya. Anong pangalan ng bayaw ng nobya mo? Ray. Yung kanyang buong pangalan. Hindi ko po alam. Alamin mo. Magsasagawa uli ako ng ritual para hindi maging balakid sa unawaan nyo ng iyong nobya, ang kanyang bayaw. Simulat sa pool, mabigat po ang dugo sa akin ng lalaking yun, Mang Mulo. Kaya mabigat rin ang loob ko sa kanya. Makakasundo mo rin siya. Dahil po sa ginagawa niyang pakikialam at pagkontra sa relasyon namin ng girlfriend ko, nagdududa tuloy ako na Ano? Pinagdududa mo? baka ang Ray na yon, Ah, siya ang dahilan. Kaya nakipag-break sa akin ang girlfriend ko. Dati? Bakit ka umiyak? Rex, si Lola Ima. Pinagmumultuhan ka na naman ng lola mo? Tingnan mo, nakasulat sa salamin. Ano nakasulat? At, mahal kita, Letty. Ganyan ang sulat kamay ng Lola Ima ko. Oh, imposible sinasabi mo. Maniwala ka, Ray. Kabisado kong sulat kamay ni Lola Ima. Siya ang sumulat sa salamin. May gustong ipahiwatig sa akin ng lola ko kaya lumilitaw siya sa salamin. Kaya pinagmumultuhan niya ako. Letty, huwag mong takutin ang sarili mo. Hindi ako pagmumultuhan ni Lola Ima na walang dahilan, Ray. Ikaw rin ang nagpapahirap sa sarili mo. Dahil hindi mo matanggap ang pagkawala ng lola mo. Matatanggap ko lamang pagkamatay ni Lola Ima kapag naging malinaw na sa akin ang dahilan ng kanyang pagmumulto at pagpapakita sa salamin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Naguni-guni mo lamang ang sinasabi mong multo. Ray, magtapat ka sa akin. Ano yung pagtatapat ko sa'yo? Ano ang alam mong dahilan kaya nagmumulto ang lola ko? Ano? Ali, walang inamin sa akin si Ray. Kaya ikaw ang magtapat sa akin. Umamin ka. Ano? Ano aaminin ko, Ate Letty? Ayon kay Papa, ikaw ang madalas kasama ni Lola Ima dito sa bahay noong nabubuhay pa siya. Oo, totoo yun.
Habang nakatao sa tindahan si Papa, ako yung nag-aasikaso sa lahat ng mga pangangailangan ni Lola Ima. Kasi nga ulyani na siya. Nagiging malilimutin na at saka mahina na yung katawan niya. Nasaan ka nang mahulog sa hagdan si Lola Ima? Nasa labas ng bahay. Nag-aasikaso ng mga halaman. Sina Lola Ima at Kuya Ray ang nandito sa bahay nung mangyari yung aksidente na kinamatay ni Lola Ima. Nung nabubuhay pa si Lola Ima, ano ang trato sa kanya ni Ray? Okay lang. Alam kong noong bago kami nagsama ng bayaw mo, hindi magaan ang loob niya kay Lola Ima. At hindi rin matanggap ng Lola na pangalawang asawa ko si Ray. Pero napanliwanagan ko. Napakiusapan ko si Lola Ima na ituring na tunay na apo yung pangalawa mong asawa. At si Ray, itinuring ba niyang tunay na Lola, si Lola Ima? Bakit hindi ka makasagot, Ali? Magsalita ka. Magtapat ka. Hanggat hindi ko nalalaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Lola Ima, hindi ko matatanggap ang pagkawala niya. Ali, Lola Ima? ako nga, Ali. Bakit po kayo nagmumulto? Bakit lumilitaw kayo sa salamin? Patay na kayo, Lola. Alam mo ang dahilan ng pagbabalik ng aking kaluluwa, Ali. Bakit nalilisik ang mga mata niyo? Bakit hindi ka nagtapat kay Letty? Lola, huwag niyo akong pagmultuhan. Huwag po! Huwag po, Lola Ima. Huwag niyo akong pagmultuhan. Huwag! Panaginip lang. Pinangungot yata ako. Pero, parang totoong totoo. Pinagmultuhan ako ng lola ko. Parang totoo. Na nakita ko ang kanyang kaluluwa sa salamin. May maipaglilingkod ba ako sa'yo, Ali? Father Ariel, may gusto sana akong ikumpasal sa inyo. Na hindi ko po maamin kay Ate Letty dahil ayoko siyang maguluhan at lalong madagdagan yung sakit ng loob niya sa pagkamatay ng aming lola. Ano ang iyong ikukumpisal? Kung sa sarili ko lang, Father, makapagtitiis ako, makapaglilihim. Pero hindi ko maatim na patuloy na itago yung nalalaman ko sa maaaring naging malagim na pagkamatay ng aking lola. Ipinagpaalam ko kay Father Ariel ang totoo. Ang hindi ko maipagtapat kina Ate Letty. Ang nakita at narinig ko nung nabubuhay pa si Lola Ima. Lola Ima, halika guro ka. Halika. Bitiwan mo ako, Ray! Bitiwan mo ako! Hindi kayo makatulad pa sa kamay ko. Hindi ubras sa akin ang tapang nyo. Salbahe ka! Nakita ko ang ginawa mong masama. Napakasalbahe mo! Itikim nyo yung bunganga ninyo. Hindi ko inulit ko. Huwag mo akong sanin. Ano man ang nakita niyong ginawa masama, huwag niyong ipapaalam kahit kanino. Huwag ninyo kong ipapamak. Dahil bago niyo ko maipamak, papatayin ko kayo. Ganun ang nangyari. Ang ikinumpisal ko kay Father Ariel na hindi niya mapaniwalaan. Pero alam kong handang tumulong si Father.
para lumitaw ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Lola. Oh, may bumagsak sa kwarto ni na Ate Letty. Baka sinaktan ng kapatid ko ng pangalawa niyang asawa. Ate Letty! Ano yung narinig ko kumalabog sa kwarto? Ate Letty! Bakit nakahandusay ka sa sahig? Napano ka, ate? Ate! Oh, Diyos ko, ano na kaya nangyari sa kapatid ko at napasukan ko siya walang malay? Ate Letty! Ate! Ali, Nagbagong boses niya? Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit biglang nag-ibang boses mo? Bakit naging kaboses mo si Lola Ima? Ali, ako ang iyong Lola Ima. Sumanib ang kaluluwa ko sa katawan ng ate mo. Ate! Sinanibang ka ng multo! Papa! Papa! Ali! Kuya Ray! Bakit? Si Ate Letty! May masamang nangyari sa kapatid mo? May kumalabog dito sa kwarto niyo kanina, kaya napapasok ako rito. Nadatan ko si Ate Letty, nakahando siya sa sahig, walang malay. Nung magkamalay siya at bumangon, iba yung boses niya. Ha? Sinaniban daw siya ng kaluluwa ni Lola Ima. Ang mahirap sa ate mo, nag-iilusyon na ng kung ano-ano. Dahil hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang lola. Ray! Nalilisik ang mga mata ni Ate Letty sa pagkakatitig sa'yo, Kuya Ray. Salbahe ka, Ray! Masama kang tao! Letty, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ako si Letty. Ako si Lola Ima. Lola Ima? Sumanib ang kaluluwa ko sa katawan ni Letty dahil sa ginawa mo sa akin. Oh, Lola Ima, anong ginawa sa'yo ni Kuya Ray? Itinulak niya ako sa hagdan. Ali, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Itinulak mo ako, Ray. Itinulak mo ako. Pinatay mo ako. Ali, sandali lang. Mag-usap tayo. Bitiwan mo ako, Kuya Ray. Bitiwan mo ako! Huwag kang maniwala sa Ate Letty mo. Sinadya lamang niyang baguhin ang boses niya. Nag-iilusyon lamang siya ng kung ano-ano Huwag ka magpaliwanag! Narinig ko na gusto kong malaman. Ang hinala ko sa unang araw pala ng pagkamatay ni Lola Ima. Hindi ko pinatay ang lola mo. Itinulak mo siya sa hagdan! Aksidente nangyari sa kanya. Kaluluwa mismo ni Lola Ima na sumalib sa katawan ni Ate Letty ang nagbunyag ng totoo na ikaw ang pumatay sa kanya! Sabi ko, hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun ang kapatid mo. Dahil sa sobrang depresyon niya sa pagkamatay ng lola niya. Tawa na! Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Mas maniniwala ako sa isang multo! Mabuti na gagawin niyo ng dumaan sa simbahan bago kayo umuwi. Mang Pio. Nakasanayan ko naman pong magdasal sa Adoration Chapel kapag may problema ako, Father Ariel. Tama lang po, nagkausap tayo. Father, hanggang ngayon, naguguluhan ako sa nangyayari sa bahay ng anak mo si Letty. May katuwiran po kayong maguluhan at mabahala. Dahil kung totoo po ang inaalala ng anak ninyong si Ali na hindi sa aksidente namatay ang kanyang lola, Ima, kundi may pumatay sa kanya. Malamang, paulit-ulit na magmumulto sa inyong tahanan ang yumaong matandang babae. Pa, mana po? Huwag ka na magbigay galang sa akin ng pakunwari, Ray. Huwag mo nang itagong tunay na kulay ng pagkatao mo. Mapagkunwari, masamang tao. Hindi ko po yata kayo maintindihan. Alam ko nang totoo na nung nabubuhay pa ang inay ko,
Hindi magandang naging trato mo sa kanya kahit ulyanin na siya. At pinagbantaan mo siyang papatayin. Hindi totoo yun. Hindi nga kaya totoo na sinadya mong pagkamatay ng inay ko? Ha? Yan po ang naisip kong maaaring hinalain ninyo. Kaya, aalis ako. Saan ka pupunta? Lalapit po ako sa makapagpapatotoo sa inyo na wala akong ginagawang masama. Anong? At para matigil na rin ang pagbumulto ni Lola Ima. Mulo. Mulo. Pumasok na ho ako. Dahil nasilip ko. Narito kayo sa inyong sala. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Ray? Mamulo, maaari bang sumama kayo sa akin? Pagkatapos kong magbalasa ng mga baraha, magsasagawa pa ako ng ritual. Babayaran ko kayo ng malaking halaga. Magkano? Handa ako magbayad kahit magkano. Basta ano? Basta pasinungalingan nyo lang sa asawa ko at sa kapamilya niya ang masamang hinala nila sa akin. Bakit kayo napailing, Mangmulo? Totoo po bang sumanib sa katawan ni Ate Leti yung kaluluwa ng namatay naming lola? Malamang totoong sumanib sa akin ang kaluluwa ni Lola Ima. Dahil nakita ko lumitaw uli ang multo niya sa salamin. At lumabas sa salamin ang kanyang kaluluwa. Lumapit sa akin bago ako nawala ng malay. At wala na ako matandaan sa mga nangyari hanggang sa natauhan ako. Kung ganun, Kuya Ray, totoo ang sinabi ni Lola Ima habang nakasanib ang kaluluwa niya sa katawan ni Ate Leti. Sinadya mo ang pagkamatay ng lola namin. Hindi, Ali. Sinungaling ka, Ray. Aminin mo ng totoo. Ikaw ang pumatay kay Lola Ima. Tumahimik kayo. Ako na isang faith healer ang nakakaalam ng buong katotohanan. Yun, siya. Ano pong totoo, Mangmulo? Hindi totoong sinaniban si Leti ng kaluluwa ng kanyang yumaong lola. Ano? Hindi po totoo? Oo. Maniwala kayo sa akin. Gawa-gawa lang ni Leti ang lahat. Hindi totoo ang multo. Hindi totoong may matandang babae sa salamin. Hindi totoo. Ay, salamat sa paghahatid mo sa akin dito sa bahay ko, Ray. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo, Mangmulo. Pinabulaanan niyo ang masamang hinala sa akin ng pamilya ni Leti. Ikaw ang nakaalam kung totoo o hindi ang sinabi ko sa kanila. Nabayaran ko na kayo sa halagang gusto ninyo. Wala kang problema sa akin. Ako na ho bahala kay Leti. Wala rin sa asawa mo ang problema mo. Nasa kanyang mga kapamilya. Nasa multo. At Mangmulo, Mapagtatakpan ng kinanglan sa labi ang totoong nangyari sa pagkamatay ng lola ng asawa mo. Pero, mapipigilan mo kaya ang paghihiganti ng isang multo? Ng isang matandang babae sa salamin? Hindi ako nawawala sa sarili ko, Ray. may problema ka, Leti. Kaya kailangan patignan kita sa doktor. Totoong nakita ko lumilitaw sa salamin ang multo ni Lola Ima. Huwag mong igiit ang kalokohan yan. Ray, maniwala ka sa akin. Akong paniwalaan mo. Akong sundin mo. Malamang totoong sumanib sa akin ang kaluluwa ni Lola Ima. Akala mo lang yun. Hindi totoo na lumilitaw sa salamin ang bulto ng lola mo. At lalong hindi totoo na sumasanib sa taong buhay ang kaluluwa ng isang namatay na.
Hindi totoo yun. Hindi nga kaya totoo na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Lola Ima? Letty, hindi ko kailanman magagawang patayin ang lola mo. Sinungaling ka, Ray. Lola Ima, Nakikita mo ng multo ni Lola Ima sa salamin, Ray? Oo, Letty. Nakikita na niya ako dahil sinadya ko nang magpakita sa kanya. hindi totoo ito. Kung gugustuhin ko, maaari akong hindi magpakita sa iyo, Ray. Pero nagpakita na ako sa iyo para matapos na ang kasamaan mo. Totoo nga nagbabalik ang kaluluwa niyo, Lola Ima. Hindi ako tatakot sa inyo. Ray! Ray, huwag mo itutok ang baril mo sa multo ni Lola Ima sa salamin! Maglaho ka, gurang na multo! Maglaho ka! Letty! Kasalanan nyo! Kaya hinimatay sa matinding takot ang asawa ko, Lola Ima. Pinaputukan ko na kayo. Nabasag na ang salamin. Pero sa halip na maglaho kayo, narito pa rin ang inyong multo. Pinatay mo na ako, Ray. Hindi mo na ako maaari pang muling patayin. Ray! Ngayon hindi ka na makapagkakaila. Pa! Maliwanag ang sinabi ng multo ni Lola Ima. Hali! Ikaw ang pumatay sa kanya. Napakasama mo. Wala kang puso. Wala kang konsensya. Naging napakabuti sa iyo ni Letty. Nagsakripisyo at nagtiis ang anak ko. Nagpakahirap magtrabaho sa ibang bansa para makapagpundar ng sasakyang pamasada mo. Pero anong isinukli mo sa lahat? Ng pagtitiwala at pagmamahal niya sa iyo. Ano? Pinatay mo kanyang lola na mahal niya. Oo. Walang yakang hayop ka, kriminal. Hindi ka na naawa sa isang matandang ulyanin na. Hindi ka na nakonsensya. Sabi mo sa akin. Sabi mo, bakit mo pinatay ang aking ina? Bakit? Masamang tao ang Ray na yan. Nakita ko na gawan niya na masama si Ali. Hayop ka, Kuya Ray. Wala ka nang may pagmamalaki sa akin, Ali. Sa kabila ng mga kabutihan at pagtitiwala namin sa iyo, pinagsamantalahan mo ako. Malas mo. Nakursunadahan kita. Hindi mo na inalintana at kapatid ako ng asawa mo. Wala akong kinursunata na hindi naging akin. Kaya sinamantala ko na napagsolo tayo rito sa bahay. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin, kakasuhan kita. Ipakukulong! Binabalaan kita, Ali. Huwag kang magkakamaling magsumbong kahit kanino. Kapag ipinahamak mo ko, papatayin kita. Ikaw, ang ate Letty mo, ang iyong papa, at si Lola Ima. Kuya Ray! Lahat kayo, tutuntasin ko. Nakita ko't narinig na pinagsamantalahan ni Ray si Ali. Inay, bakit hindi kayo nagsumbong sa akin nung nabubuhay pa kayo? Natakot akong totohanin ni Ray ang banta niya sa ating lahat. Pareho po kami ni Lola Imang natakot, Papa, sa banta ni Kuya Ray. Ayoko mapahama kayong mga mahal ko sa buhay. Kaya hindi kami nakapagsumbong kahit kanino noong una. Tulad ni Lola Ima. Kung ako lang, di ako natatakot mamatay. Pero ayoko ding mapahama kayong mga pamilya ko. Wala nang mapapahamak sa atin, Ali. Isusuplong natin sa mga otoridad ang reyna ito. Kung sa akala ninyo, papayag akong makulong, nagkakamali kayo. Kuya Ray! Huwag mo kaming tutukan ng baril ni Papa! Ako ang harapin mo, Ray! Maaring wala akong magawa laban sa inyo, Lola Ima. Dahil isa ka na lang kaluluwa, multo. Pero maglalaho kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi. Kapag hindi kayo naglaho,
Papatayin kong anak ninyo at ang dalawang apo nyo. Pasasabugin kong kanilang bungo. Salamat, Edu. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Mang Mulo. Inamin niyo sa akin ang totoong dahilan. Kaya nakipag-break sa akin si Ali. Umamin ako sa iyo dahil tinapatan mo ng malaking halaga ang lahat ng gusto mo malaman sa akin. Sa bigat ng mga kasalanan ni Ray kay Ali at kay Lola Ima, hindi na siya dapat mabuhay pa. Dapat siyang mamatay. Walang makalalabas sa inyo sa bahay na ito. Kuya Ray, bakit kailangang i-hostage mo kami ni Papa at Ate Letty? Sinunod na ng multo ng aking ina ang gusto mo. Naglaho ng kanyang kaluluwa. Pabayaan mo na kami. Lumayas ka na rito. At huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Hindi. At, Hindi yan ang plano ko. at anong plano mo? Lahat ng mga ari-ariang naipundar ni Letty ay dapat mapasa akin. Hindi mangyayari yan. Anong hindi? Matapos ko kayong patayin, palilitawin kong pinasok tayo ng mga magnanakaw. At sila ang nagmasaker sa inyong mag-aama. Kaya magiging aking lahat ang maiiwang ari-arian ni Letty. Hindi ka magtatagumpay sa kabubungan mo, Ray! Ha? Edu, salamat dumating ka! Huwag kayong matakot, Ali. Ililigtas ko kayo sa kriminal na bayaw mo. Edo! Bitiwan mong baril na hawak mo. Bitiwan mo ang sandata mong nakatutok sa akin. Ang baril mo ang bitiwan mo, Ray! Kung hindi, papuputukan kita! Sige! Iputok mo ang baril mo. At nang pasabugin kong bungo ni Ali. Huwag! Huwag mo tutukan sa ulo si Ali! Huwag mo siya papatayin! Hindi ako papayag mapahama ka, Ali. Mahal kita sa kabila ng lahat. At walang magbabago sa mga pangarap natin. Sa kabila ng nangyari sa inyo. Pakakasalan pa rin kita! Ulul ka, Edo. Ulul ka! Sobra na ang kasamaan ni Ray. Pinagsamantalahan niya ang apo kong si Ali. Pinatay ba niya ako? Lola Ima, kahit nakita niyong ginawa ko sa apo ninyong si Ali, wala kayong magagawa laban sa akin. Ray, huwag mo akong sasaktan. Huwag mo akong papatayin. Maawa ka sa akin. Maawa? Malas nyo. Kapag ganitong nakadroga ako, wala sa bokabularyo kong awa. Hindi ako magsusumbong kahit kanino. Sisiguruhin ko na hindi nyo ako maipapahamak. Halika, Lola Ima. Bibitiwan mo ako. Bibitiwan ko kayo pagkatapos ko kayong itulak sa hagdanan. Masamang tao si Ray. Pinagsamantalahan niya si Ali. Itinulak pa niya ako sa hagdan kaya nabagok ang ulo ko. Pero pinalabas niyang aksidente pagkamatay ko. Kaya hindi ako matahimik sa kabilang buhay. Kaya nagbalik ang aking kaluluwa at lumitaw ang multo ko sa salamin para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ko. Pero ayoko mapahamak rin sina Pio, Ali at Letty. Gaya ng nangyari kay Edo. Papaano ako makagaganti kay Ray? Papaano? Edu. Oh, sakto lang nagkamalay ka na, Letty. Bakit umiiyak si Ali?
Bakit mo tinututukan ng baril ang papa ko, Ray? Wala nang saysay na magpaliwanag pa ako sa'yo, Letty. Papatayin ko na ang buong pamilya ninyo. Napakasama mo, Ray! Uunahin na kitang patayin, Letty. At isusunod ko na si Ali at ang iyong papa. Ikaw ang mamamatay, masamang tao! Edo, buhay ka pa? Hindi ako si Edo. Ako si Lola Ima. Sumanib ako sa bangkay ni Edo para matapos na ang kasamaan mo. Mamamatay ka rin. Masamang tao! Mamamatay ka! Itiwan niyo ang leg ko, Lola Ima. Di ako makahinga. Salamat po, Papa. Nagbukas ng kasamaan ni Kuya Ray. Nakapagsimba na tayo nang wala tayong anumang alalahanin. Pinagbayaran ni Ray ang malaking kasalanan niya sa'yo, Ali. Kay Edo. Lalo na kay Lola Ima. Sa pagkamatay ni Ray, ipanalangin nating sana matahimik ng kaluluwa ni Lola Ima ninyo. Saan man siya naroon, maging ang kaluluwa ni Edo. At sana po, hindi na magbalik ang multo ni Lola para hindi nakatakutan pa ang matandang babae sa salamin. Matandang ulyanin man o hindi ang isang kaluluwa. Kapag labis ang naging kaapihan noong nabubuhay pa, malamang hindi magkaroon ng katahimikan sa kabilang buhay at mabihiganti.